Bless Brother Nerds. Si Brother Nerds ay nagpapastor ngayon sa Batangas. So medyo malayo dahil nanggaling ka pa ng Taguig, patungo ng Batangas. 3.5 hours. Okay. Medyo mahaba-haba rin ang biyahe, no? At sacrifice din talaga ang paglilingkod sa ating Panginoon. So hindi rin biro yung pagta-travel na yon ni Brother Nerds. At nabanggit mo, muntik nang madisgrasya yung bata? Oh. So, yun yung iniisip ko rin. Tama yung iniisip ko na malunod kasi tabing dagat kasi ang Batangas. Oh. Kaya, yan ang mahirap sa ministry, lalo na kung mga bata at wala yung magulang. At yun dahilan kahit kayo mga kabataan, hindi ako pumapayag na magkaroon kayo ng excursion, lalo na sa dagat. Dahil napaka delikado. Dahil once na may mangyaring hindi maganda, sa amin po babalik yung mga bagay na yan. Kaya yun po iniiwasan namin. But anyway, salamat dahil ingatan ng Panginoon. Hindi niya hinayaan na ang ministry ni Brother Nerds ay masira. Ilang bata yung pinangasiwaan mo ron? Ilang bata? 20. So marami, puro bata. Ilan ang matatanda? 10. Okay. So mas marami ang mga bata. At dito naman, kahit na maedad na, bata pa rin naman ang aming pananampalataya. Iyakin pa nga yung iba eh. Ganyan yung bata, mahilig magsumbong. Pero mga kapatid, ang ating journey, sabi ng Panginoon, maliban na kayo ay maging bata, hindi kayo papasok sa kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng ating Panginoon, yung kalagayan na ang bata kasi mag-aaway, pero mamaya-maya lang, katapos niyan, baliwala na, galaro na ulit sila. Ganun ang kalagayan ng bata. So, tayo po ay magpapatuloy. Siguro tatapusin ko na itong bahagi ng pagtatalakay natin about sa Wall of Jerusalem na iniayos. Ang nag-refer kasi nito ay sa pangunguna ni Nehemiah. At yung kasaysayan po nito ay after nang sila po ay makaptured ng Babylonian Empire for 70 years, ay bumalik ang isang grupo, sina Zerubbabel, kasama ni Zerubbabel doon, sina Haggai, kasama niya sina Zechariah, at ang kanilang inayos po doon ay ang temple. Ang concern po nila doon ay ang temple. Pero, nung malaman ni Nehemiah, doon sa kanyang kapatid na si Hanani, na sira yung wall, yun yung kanyang concern na maitayo yung wall. Kaya nga, marami ang nagkakamali at ang pag-aabang nila sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Ilagay mo nga Daniel chapter 9 verse 24. Diyan muna ipapakita ko lang sa inyo regarding sa Daniel chapter 9 verse 24. Kasi sabi rito, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong bayang banal. Ang binabanggit dito ng mga tao, walang iba kundi ang mga Israel. At yung bayang banal ay walang iba kundi ang Jerusalem. Upang tapusin ang pagsalansang, upang wakasan ang pagkakasala, upang linisin ang kasamaan, upang dalhan ang walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang mga pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. So merong sixfold purposes. 6 na layunin, anim na lupi o tiklop ng layunin para sa bayang Israel. Hindi po tayo kabilang dyan. Pero, kailangan alam natin ang kasaysayan nito, alam natin kung kailan magaganap yan. Kasi, bago po mapulfill sa kanila yung huling bahagi ng sanlinggo, aalis tayo rito. Ngayon, yan sa Daniel 9:24, sabi, nagpasting si Daniel for 21 days. At nagtanong siya, ano po ang mangyayari sa aming bayan? Ano ang mangyayari sa amin? Kasi
Only 2 years left, hindi sila naghahanda, isa lang ang nakakaalam, isa lang ang nakakaunawa ng Jeremiah chapter 25 verse 12 na 70 years lang ang kanilang subjugation o yung kanilang pagkaalipin sa lugar ng Babylon. Sabi riyan, after 70 years ay babalik na sila. Yan, sabi ng verse 11. Then after nyan, only 2 years left na lang ang natitira, mga kapatid. Hindi interesado ang bayang Israel doon sa natitirang 2 taon kasi 68 years na sila. As the matter of fact, may edad na rin si Daniel sa panahon na yan. Pero sila na, ang sabi ng Biblia, 68 years, only 70 years ang subjugation ninyo, pero only 2 years left, hindi sila nagpe-prepare. Ganon din ang mananampalataya sa huling kapanahonan ito. Ilang taon na lamang babalik ng ating Panginoon. Malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Pero hindi naka-prepare. Hindi nakahanda ang iglesia. Hindi na ihahanda ng pastor. Kasi katulad din ng bayang Israel, marahil ang iba sa kanila roon ay kontento na, mayaman na sila roon. Ang iba nga, nagkaasawa na ng taga roon. So ayaw na nilang umalis doon. Ganon din yung kalagayan natin ditong, sa kalagayan natin, ganon din. Ngayon, sa kasaysayan po ng bayang Israel, nung sila po ay 2 taon na lamang at nagpasting si Daniel, sa Daniel 9:24, ang sabi riyan, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, which is Jerusalem. Balikan nyo nga yun. Upang tapusin yung 6-fold purposes, mga kapatid. Kailan magaganap yung 6-fold purposes na yan? Yan po ay magaganap sa 7 years ng Great Tribulation period. Doon po magaganap yan. Wawakasan ang pagkakasala, end of iniquity, end of sin. Linisin ang kasamaan. Ano pa yan? Dalhan ng walang hanggang katwiran. Tatakan ang mga pangitain at hula. Seal the vision and prophecy. And anoint the most holy. So yan ay magaganap po sa Great Tribulation period. Ngayon, nung ibinigay ang utos na ito, kailan po yan nag-umpisa? Yan ang tanong. Kailan nag-umpisa? Kasi sa verse 25, basahin natin, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na sa uli at itayo ang Jerusalem. Pakilagay mo nga sa English. Sabi riyan, know therefore and understand that from going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem. Hindi pinag-uusapan dito hindi pinag-uusapan ang templo. Ang pinag-uusapan dito ay ang Jerusalem. And sabi riyan, to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks. Pag sinabing 7 weeks, ang equivalent diyan 7 years. 7 times 7 is 49 years. And 3 score in 2 weeks. 62 weeks. So, shall be built again. Even the wall. Shall be built again in the wall, even in troublous times. Mga kapatid, pakilabalik sa Tagalog. Sabi riyan, talastasin niya ninyo at bulayin ang mula sa paglabas at utos na isauli at itayo ang Jerusalem na pinahiran ng prinsipe upang maging 7 sanlinggo, 62 sanlinggo, ito'y matatayo uli na may salansangan ng kuta sa makatwid bagay sa panahong mabagabag. Bakit ko po pinuntahan muna yan? Kasi pag-uusapan natin kung paano ang pagtatayo ng Wall of Jerusalem, mga kapatid. At tinalakay natin yung mga significance ng wall. Pero ang pag-uusapan natin, yung pagtatayo ng panahon ng kabagabagan. Pagkatapos ng 61 linggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawala ng anuman. Sino yung pinahiran? Walang iba kundi si Kristo. At gigibain ang bayan ng sanktuaryong ito ng prinsipeng darating. Sino yon? Si Titus, si General Titus. At ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, pakitaas. Yan. Pamamagitan ng digma at pagkasira ay ipinasya na. Hanggang sa wakas magkakaroon. Sabi riyan, pagtitibayin ang tipan ng marami 1 linggo.
Yan po yung natitira. Yan ang allotted time for Israel. Kasi natapos yung 7 weeks and then 62 weeks, natapos na po yan, mga kapatid. Tapos na yan. Sa susunod, didiscuss ko yan. Merong natitirang 1 week. At doon sa 1 week na yan, hinati po yan. Yan yung bago dumating yan, alis na muna tayo rito. So, puntahan muna natin. Kaila sabi riyan, verse 25, sabi riyan, iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng utos na itayo at isauli ang Jerusalem. Kailan nag-umpisa ngayon ang utos na yan na lumabas upang isauli at itayo ang Jerusalem? Nehemiah chapter 2, binasa natin yan. Balikan muna ulit natin. Nehemiah chapter 2. At nangyari sa buwan ng Nisan sa pwede bang malaki? Medyo malabo yung mata ko eh. Yan. Saan ang salamin ko rito? Para baka kayang abutin. Ayun, nawala na yung salamin ko. At nangyari sa buwan ng Nisan, Abril yan, 20 taon ni Artaxerxes, na hari na ang alak ay nasa harap niya. Aking kinuha ang alak at ibinigay ko sa hari, hindi nga ako malungkot ng una sa kanyang harapan. At sinabi ng hari sa akin, bakit ang iyong mukha ay malungkot? Dangang wala kang sakit. Ito'y dili iba ang kalungkutan ng puso na magkagayoy natakot akong mainam. Si Nehemiah sa Nehemiah chapter 1, pag binasa niyo yan, may nagbalita sa kanya, isa sa kanyang kapatid na si Hanani, na sira ang wall. Sira yun. Ngayon, tinatayo yung templo, pero sira yung wall. Kailangan may proteksyon ng mga kasangkapan sa templo, yung mga ginturon. Kaya kailangan ayusin yung wall. Tinalakay natin, nakaraan, ano ba yung mga wall sa buhay natin? Para maiayos ang relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo. Ngayon, nung nanduron siya at naglilingkod siya, nakita ng hari, malungkot siya. Pag ikaw ay naglingkod sa hari, hindi pwedeng ikaw ay nakasimangot. Kailangan masaya yung iyong countenance, masaya yung mukha mo. Ganon din sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kahit anong hirap, dapat filled with the Holy Ghost ka. Masaya ka, hindi ka puro pagdadabog. Kasi sa panahon nila, ang katumbas niyan, mapupugutan ka ng ulo. Kaya pagdating sa Nehemiah chapter 3, verse 3, sinabi ko sa hari, mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit ang aking mukha hindi malulungkot? Kung ang bayan, ang dako ng libingan ng aking mga magulang ay giniba at ang pintuang niyaon ay nasusupok ng apoy. On verse 4. Sundan niyo ako. At na magagayoy sinabi ng hari sa akin, ano ang iyong hinihiling? Sa gayoy dumalangin ako sa Diyos ng langit. Yun ang maganda kay Nehemiah. Matapat siyang naglilingkod sa hari. Kaya siya ay kinalugdan ng hari. Si Nehemiah lang ba? No. Maging si Daniel, kinalugdan ng haring si Darius. Kaya nung siya ihagis dun sa lion's den, mga kapatid, yung hari ay nagpasting. Tapos hindi siya nakatulog at nung umaga, ang sabi ng hari, Daniel, kumusta? Buhay ka pa ba? Sabi niya, opo, mahal na hari, dahil ang aking Diyos na aking pinaglilingkuran ay nagsugo ng anghel at itinikom ang bibig ng leon. Kaya napakahalaga na ang paglilingkod natin sa ating kapwa, lalo tigit sa ating Panginoon, is heartily dedicated. Buong puso. Hindi yung napipilitan ka lamang. Mga kapatid, kahit sa natural na aspeto ng ating pamumuhay, huwag mong sabihin na kaya ako'y nagtatrabaho dahil lang sa trabaho, dahil sa kumikita. Hindi po. Kailangan kahit nagtatrabaho ka, naglilingkod ka ron, ang pag-isipin mo na naglilingkod ka sa Panginoon, yan ang sinabi ng Biblia. Lalo na sa ating Panginoon, mga kapatid. Huwag kang magreklamo kung ikaw lamang. Kaya sabi rito, sa verse 5, at nagsabi ang hari na ikinalulugod ng hari at kung iyong lingkod ay makasumpong ng biyaya sa iyong paningin, ay suguin mo ako sa Huda, sa bayan ng libingan ng aking mga magulang upang aking maitayo. Yun ang concern niya, yung wall, yung city of Jerusalem, na dati is a fortified city. Pero ngayon, ruin na yung syudad na yan. Pile of rubbish, mga kapatid. Bunto ng basura na ngayon. At ang hari ay nagsabi sa akin, ang reyna ay nakaupo naman sa siping niya.
magiging gaano kalaon ang paglalakbay at kailan ka babalik. Sa gayoy nalugod ang hari na suguin ako at nagtakda ako sa kanya ng panahon. Verse 7. Bukod dito sinabi ko sa hari, kung ikinalulugod ng hari, bigyan ako ng sulat sa mga tagapamahala sa dako roon ng ilog upang ako'y kanilang paraanin hanggang ako'y dumating sa Huda. And verse 8, at isang sulat kay Asap na tagapag-ingat ng gubat ng hari upang bigyan niya ako ng kahoy na magagawang mga tahilan na mga pintuang daan ng kastilyo na nauukol sa bahay na aking papasukan at pinagkalooban ako ng hari ng mabuting kamay ng aking Diyos at sumaakin. Diyan po lumabas ang utos para itayo ang Wall of Jerusalem. Kailan yan? 445 BC. Yan po yun. So, pagdating ng ating Panginoong Kristo, naputol, pumasok po ang biyaya para sa ating hintil. Kaya sila, sa ngayon, ay bulag sila. Spiritual blind. Hindi pa sumisinag ang liwanag ng Ebanghelyo sa kanila. May mangilan-ngilan siguro, pero majority, pag kinausap sila ng Israel, ng Diyos, as a nation. Hindi kagaya natin as an individual. Sila po pag kinausap ng Diyos as a nation. So ano ang nangyari? Pagdating sa chapter 3, inayos na niya ngayon yung wall. Yung 10 gates. Actually, 12 gates yan. Pero inayos niya yung 10 gates. Yun yung mga daanan. Yung ship gate, yung fish gate, yung valley gate, mga kapatid. At yung mga significance yan ay ipinaliwanag ko na sa inyo. Pero yan po ay itayo nila, mga kapatid, hindi po madali. Hindi ganun kadali ng kanilang itayo ang Wall of Jerusalem. Hindi ganun kadali para itayo rin natin ang spiritual wall sa buhay natin para proteksyonan yung ating puso, mga kapatid, para proteksyonan ang ating pananampalataya. At dito ay ating babasahin ang kanilang karanasan sa mga persecution na kanilang naranasan at sa gayon i-apply natin spiritual sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pumunta tayo sa Nehemiah chapter 4 verse 1. Sa Nehemiah chapter 4 verse 1, but it came to pass that when Sanballat heard and we build the wall, he was wroth and took great indignation in mock the Jews. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa sa kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat muli sa umaga pong ito. Muli kaming lumalapit at nagpapakumbaba sa inyong harapan. Lord God, gamitin niyo lang po ang inyong abang lingkod upang makarating ang inyong mensahe sa pandinig ng aming mga kapatid. Kayo rin po ang magbukas sa kanila, Panginoon. Makita namin, Panginoon, kung ano ang nangyari nang itinatayo ang Wall of Jerusalem. Kami rin ay itinatayo namin ang spiritual wall of Jerusalem para maprotektahan ang aming pananampalataya sa inyo. Tulungan niyo po kami. Tago niyo ang inyong maliit na lingkod sa lahat ng mga kahinaan. At tanging si Kristo lang ang makita at mahayag sa umaga po ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming samadalangin. Amen. Sabi rito, nang mabalitaan ni Sanballat na aming itinatayo ang kuta o yung pader o yung wall, siya ay nag-init at nagalit ng mainam at tinuya ang mga Hudyo. Si Sanballat ay naiwan po yan. Si Sanballat ay half Jew, mga kapatid. Samaritan. Kasi nung i-captured sila, hindi naman lahat ay dinala. Lahat lamang ng pwedeng pakinabangang Hudyo ang dinala po sa Babylon. Yung mga pilay, bulag, pingkaw, duling, na pangit, hindi yun kasama. Lahat lang na matitikas lang, mga kapatid. Sila lamang yung dinala. Lahat ng may kapansanan dinala. So, iniwan ito doon. Naging kakutsaan po sila ron. At sina Sanballat ay mga mistiso po yan. Na gusto nilang tumulong para maitayo ang temple at ang wall of Jerusalem. Pero alam ni Nehemiah na hindi sila pwedeng isama ron. Kasi yan po ay makapagpapahina sa itatayo nilang wall of Jerusalem.
Kaya ang pagtatayo ng spiritual wall of Jerusalem sa buhay natin, hindi mo pwedeng samahan ng mga bagay na makasanlibutan. Hybrid po ang kalalabasan niyan. Hindi magiging matibay ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kasi ang ating sandigan, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo lamang. Mga kapatid. Kaya ano ang ginawa ni Sanballat? Sa verse 2, and he spake before his brethren in the army of Samaria and said, what do these feeble Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in a day? Will they revive the stone out of the heaps of the rubbish which are burned? Ganito ba yung gagawin nila? Sabi niya, nagsumbong siya sa mga kapatid niya na mga taga-Samaria, yung mga sundalo ng Samaria. Sabi niya, anong ginagawa ng mga mahihinang Hudyo na ito? Wawakasan ba nila yung araw at bubuhay nila yung bunto ng dumi na yan? Nasunog na yan? So meron kaagad na false accusation. Kaya sa buhay natin, maraming false accusation ang ginagawa ng kaaway. Mga kapatid. And then, sa verse 3, and now Tobiah the Ammonite was by him. And he said, even that which they build, if a fox go up, he shall even break down their stone wall. Ganun sila kinukutya, mga kapatid. Ang sabi ni Tobiah, kahit na nga yung uwak humapon dyan sa pader na yan, walang tibay yan, babagsak yan. Kaya nga si Pablo ay nagbigay ng instruction sa 1 Corinthians chapter 3 verse 9 up to 12 na yung paglalagay if the foundation was built with the precious stone, with the gold precious stone and silver, ang sabi ng Biblia, tatayo yan. Dahil padadaanin yan sa apoy ng pagsubok. Pero pag ang iyong pananampalataya ay katulad ng kahoy, tuyong dayami, hay, stubble, woods, pagdaan niya sa apoy, mga kapatid, sunog ka agad yan. Kaya ang ating pananampalataya, pinapadaan yan sa apoy ng pagsubok. Huwag mong sabihin na ikaw simula nang nagkristyano ka, ay marami ka ng dinaan ng pagsubok, mabuti pa nung hindi ka kristyano pa. Yes, totoo yan. The moment na ikaw ay nag-declare na you are a Christian at susunod ka sa ating Panginoon Jesucristo, then mag-uumpisa na ang digmaan sa buhay mo. Hindi papayag ang kaaway na ganun lamang. Magkakaroon na ng digmaan, mga kapatid. At itong ang una rito ay si Sanballat, and then si Tobias, mga kapatid. And then sila po yung nagpapahina. Sila yung humaharang para maitayo ang wall of Jerusalem. Pero sa verse 4, ito ang maganda kay Nehemiah. Wala siyang ginagawa kundi ang manalangin sa ating Panginoon. Hear, O our God, for we are despised, and turn their reproach upon their own head, and give them for a prey in the land of captivity. And cover not their iniquity, and let not their sin be blotted out from before thee, for they have provoked thee to anger before the builders. Ano ang ginagawa nila? Sapagkat kanilang minumungkahi ka sa galit sa harap ng mga manggagawa. Itong mga taong ito, so built we the wall, and all the wall was joined together unto half thereof, for the people had the mind to work. Ang ginagawa ni Nehemiah, he is a great rebuilder. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo si Nehemiah, mga kapatid, si Kristo ay puspos ng mga panalangin. Madaling araw, gumigising para manalangin. Ganon din ang mga manggagawa ng Panginoon. Maaga pa lamang gumigising na upang ipanalangin na kayo. Kaya nung nag-inspection ng wall sa Nehemiah chapter 2, gabi po siya nag-inspect ng wall. Nehemiah chapter 2 verse 10, downward, if my memory serves right. Mga kapatid. So kailangan tayo as a Nehemiahs, we are all Nehemiahs, mga kapatid. Yan mo yan, andiyan si Sanballat,
si Tobias, mga kapatid, sila yung nagpipersecute, mga kapatid. At sabi riyan, ako'y bumangon sa kinagabihan. Gabi siya nagkakaroon ng inspeksyon. Sa panahon ng tahimik na tahimik, doon siya bumabangon upang manalangin para sa kanyang mga kapatiran. Lord, sana naman po ngayong darating na linggo, sana naman po maaga namang dumating itong mga ito, naunahan pa po ng mga bisita itong mga ito. Sabi ni Sister Richie, tagal kasi nung sasakyan ko. So exempted naman, di ba? So si Sister Susan naman, galing pa ng Batangas. Galing pa po ako ng Batangas. Kailan? Nung nakaraang linggo pa po. Harang ganon, di ba? Buti na lang, maaga si Sister Nalin. Kung hindi pa, talagang magpapasting na talaga ako eh. Kailangan lang magpasting. Dahil 3 hakbang lang, nasa pintuan na ng church. So, merong 3 kalaban sila. Sa buhay natin, spiritually, meron tayong kalaban para maitayo ang wall. To fortify the city. Ano yung 3 kalaban natin? White horse rider, red horse rider, and black horse rider. Yan po yung mga kalaban. I-plus mo nga, Iman, yung 4 horse rider. Ito yung kalaban natin. 3 yan na higante. 3 ito, sina Sambalat, sina Tobias, at saka yung isa pa, si Gesin. 3 po yan ang nagiging dahilan kung bakit nahihirapan tayo. Sila yung nangkukutya sa atin. Sila yung minamak tayo para hindi magpatuloy na itayo ang wall of Jerusalem. Kasi ang white horse is a religious deception. Nagsimba naman ako, okay na to. Nanalangin ako, okay na ito. Yan ay religious deception. Mga kapatid. And then, after ng puting kabayo, ay nandun ang mapulang kabayo. Hindi pa na-i-plus. Ano yung pulang kabayo? Persecution. Spiritual persecution. Pagpatay. Meron siyang tabak. Mga kapatid. At kapag merong away sa loob ng iglesia, minsan hindi ka na-attend. Agree ba kayo dyan? Hindi ka na-attend. Pero saan ka nakakita ng church na perfect? Walang ganun church. Noon, naghahanap marahil si Brother Nerds. Sabi ni Brother Nerds, alis ako kasi ayaw ko nung nag-away-away. Nung umalis si Brother Nerds, wala na nag-away-away. Joke lang, Brother Nerds. Yan po yun. Itong 3 ito, yung pang-4 dyan, full force yan. Yan ang nahihirapan tayo kung bakit hindi natin maitayo ang wall, ang spiritual wall. Kasi yan yung gumigiba ng ating wall of protection. Wall is a protection, mga kapatid. Kapag kumilos ang religious deception, okay na ito. Hindi ka magpo-progress ng iyong pananampalataya. Ligtas naman na ako eh. 20 years, ang alam mo lamang ay John 3:16, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have everlasting life. Pero alam niyo bang malalim ang kahulugan yan? Dahil yan ang tunay na Jehovah Jireh that provided all needs. Hindi yan unawa ng katulad ng unawa ng denominasyon. At pag ikaw ay nag-recite ng isang bersikulo at ang iyo lamang kayang i-recite, at si Jesus ay tumangis. Yun lang. Pero sinasabi mong ikaw ay ligtas na, ikaw ay born again na. Mga kapatid, yan ang religious deception. Kung ikaw ay ligtas, ipapakita mo na ligtas ka. Isang araw, si Brother Branham ay kinukutya. Ano ang ginagawa ng membro mong yan na bulag, pipi at bingi? Tuwing nangangaral ka, nandyan yan. Nasa unahan pa yan. Hindi naman niya nakakaintindi. Bingi nga yan, di pa makakita yan eh.
Pag nag-flash ng mga visual yan, di naman niya nakikita eh. Anong sabi ng propeta? Ginaganap niya lamang yung kanyang function sa loob ng iglesia. Yun ang pagpapakita ng isang mananampalataya na totoong siya ay ligtas. Mga kapatid, tunay na siya ay alipin ng ating Panginoon. Pag sinabing alipin o servants, wala kang kapangyarihan sa sarili mong gusto. Kaya sabi ni Kristo, follow me, come and follow me, and take up your cross and follow me. Mga kapatid, susunod ka sa ating Panginoon. Ano pa po yung nagiging reason kung bakit hindi makaabante ang isang Kristiyano? Yan po. Pag mayroong persecution, pag mayroong away, doon sa bahay nyo may away. Tinatamad ka na rin umattend ng gawain sa Panginoon. Meron kang hindi magandang pakiramdam sa iyong pastor, hindi ka na rin a-attend ng gawain sa Panginoon. Meron kang hindi magandang pagtingin sa iyong kapatiran, iiwas ka na rin. Yan po ay Red Horse Rider, persecution. Ito pa yung isang pinakamabigat, yung Black Horse Rider. May daladalang timbangan. Mas pinapriority mo sa buhay mo na maghanap buhay kumpara ang gawain ng Panginoon. Mas mahalaga sa iyo yung tiyan mo kasi ang daladala niyan ay timbangan. Ibig sabihin, merchandiser, famine, tagutom. Pastor, mahirap pong maglingkod ng gutom. Ba't sinabi ko bang madali? Pero bahagi ng sakripisyo yan. Mga kapatid, bago naglingkod ang ating Panginoon, ipinakita nang mag-umpisa ang ating Panginoon na maglingkod, ipinakita ni Kristo kung ano ang ating mararanasan. Saan nyo mababasa? Matthew chapter 4. Nagpasting siya, nagutom. Sabi ng kaaway, gawin mong tinapay yung bato. Tapusin mo na yung fasting mo. Ano ang sagot ni Kristo? Man shall not live by bread alone. It is written that man shall not breathe. That man shall not live by bread alone, but every word that proceeded out of the mouth of God. Hindi lamang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Mahalaga ang pagkain natin by physical. Kailangan natin ng energy, kailangan natin ng lakas. Pero meron kang panloob na pagkatao na kailangan mong pakainin. Dahil kung ang katawang ito nangangailangan ng ating 5 senses para gumana, meron tayong 5 inlets, which is imagination, conscience, memory, affection, reasoning, mga kapatid. Yung soul natin nangangailangan ng pagkain spiritual. Pero nahihirapan dahil sa mga yan, mga kapatid. At yan, sa huling panahon ito, nag-vault in sila. Yan na po ang resulta. Deception, grandest deception. Pero ibinigay ng Diyos ang mga kaloob na ito, ang anointing for living creatures to combat the enemy. Upang itayo mo ang wall of spiritual Jerusalem. Mga kapatid. And then, sa Nehemiah chapter 4 verse 6, so built we the wall, and all the wall was joined together unto the half thereof, for the people had a mind to work. Itinayo nila, inayos nila yung wall hanggang sa kalahatian ng taas niyon sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng kaluubang gumawa. Yan ang maganda kapag tulong-tulong, mga kapatid. Kasi kung yung isa ay hindi tumutulong, mabagal ang paggawa. Nagiging kabigatan pa. Alam nyo sa probinsya nung araw, yung bayanihan ni Juan, uso ang dito sa bayan ni Juan, uso ang bayanihan, lahat sila'y kasali. Diyan mo sila mapupuri, di ba? Ano yon? Yung pasan-pasan yung bahay. Na-experience mo yon sa Samar? Sa amin ganun din. Ililipat yung bahay ni Sister Susan at lahat ay magkakasama yon. Buong barangay ay tulong-tulong na pinapasan yung bahay.
Pero mapapansin mo, hindi lahat ay kung sino yung pinakamalakas sumigaw, 1, 2, 3, buhat! Pero hindi siya bumuhabuhat. In the long run, nakabitin lang pala siya. Nagiging pabigat. Merong ganong mananampalataya na sa halip na makatulong, nagiging pabigat. At sana hindi tayo kabilang sa mga ganong mananampalataya. Dapat tayo ay armor bearer, hindi tayo load bearer. Nakapagbibigay tayo ng kaalwanan sa iglesia. Nakapagbibigay tayo ng kaalwanan sa pastor. Tulong-tulong, mga kapatid. Mahalaga yan dahil nung itinayo ito, sabi niya, the people had a mind to work. Yung kanilang kalooban, gawin po yun, sama-sama. Ilang taon na ba tayong ganon? Sama-sama ba tayo? Of course, sama-sama tayo. Pagkainan lang. Pero paghugas ng pinggan, sino lang naghugas ng pinggan? Kung sino pa yung nagluto. Kaya puro ugat na yung kamay. Parang ko na, di ba? Dapat tulong-tulong tayo kahit sa maliliit na bagay lang. Mga kapatid, at nung ito'y gawin ng Panginoon, gawin nila. Ano ang imposible sa tao na hindi imposible sa Diyos? Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. Kung sa tingin nila, imposibleng gawin, pero dahil kasama nila ang Diyos, mga kapatid, posible ang lahat ng bagay. Kaya kung tayo ay tulong-tulong na itatayo natin ang iglesia ng Panginoon, tulong-tulong tayo, walang imposible sa Diyos. Kasi kung meron tayong isang kaisipan, isang puso, isang kaluluwa, at yan ang tinitingnan ng Diyos, dahil kung tayo ay magkakawatak-wata, kung tayo ay magkakabahabahagi, bagamat magkakasama tayo, pero iba-iba ang ating pananaw sa buhay natin, hindi kailanman maitatayo ang templo at ang wall of Jerusalem spiritual. Kailangan iisa lang ang ating kaisipan. Katulad ni Nehemiah na tipo ng ating Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, si Nehemiah ang nagbibigay ng instruction kung paano nila igagawin ang mga wall of Jerusalem. Bawat tribo tumulong yan. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, siya ang nagbibigay ng instruction para maitayo ang New City, Holy Jerusalem ng Revelation chapter 21. Kaya tulong-tulong din tayo rito, mga kapatid, sa lahat ng bagay. Kapag tulong-tulong, magaan lamang yan. Ano ang sabi ng Proverbs chapter 6, verse 16? Puntahan natin. 16:6. Yan, 6:6 pala, 6:6. Pumaroon ka sa langgam, ikaw na may diabetes. Hindi naman sinabing ganun eh. Ang sabi riyan, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad. Masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka. Na bagamat walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda ng kanyang pagkain sa taginit at pinipisan ang kanyang mga pagkain sa pag-aani. Marami kang matututunan sa langgam. Unang-una, tulong-tulong sila. Kahit walang leader sila, mga kapatid, tulong-tulong sila. Huwag tayong pag wala ang leader, wala ang tagapangasiwa. Parang katulad ng kasabihan, kapag wala ang pusa, masaya ang mga daga. Mga kapatid, kahit walang nakakita sa iyo, magtrabaho ka. Mga kapatid, katulad ng bayang Israel, iniisip marahil nilang imposible, pero posible sa Diyos. In spite of ridicule, pinagtatawanan sila. Mga kapatid, kalahati na ang naitayo nila dun sa wall. Tumataas na. At parang imposibleng trabaho ito. Pero yung work nila ay nagpo-progress. Dahil ang mga tao, ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan, ang layunin nila, matapos namin ito. Ganyan ba ang iniisip natin? O nag-iisip tayo na masira sana ito?
Lilipat na lang kami pag nagiba na at magsarado na yan. Sana magsarado na yan. Lilipat na lang kami. Hindi ganyan ang kaisipan nila. Habang inire-restore nila ang gawain, mga kapatid, iisa lang ang kanilang puso, iisa lang ang kanilang mindset. Kailangan matapos namin, kailangan ma-accomplish namin ang trabahong ito. Dapat ganyan din tayo. Ganon din ang pananampalataya mo. Kailangan matapos. Bakit inalis ng Diyos ang bayang Israel doon sa Ehipto? Bakit kailangang ibalik sila sa lupang pangako? Una, hindi sila taga ron. Alam nyo ba, 40 days lang dapat nilang lalakbayin, pasok na sila sa lupang pangako? Mga kapatid, at ang sinugo ron ay yung mga tiktik, yung 10 spies. Pero pagbalik nila ay nagbigay ng masamang balita sa kongregasyon. Ang nagsugo sa kanila, yung kanilang pastor na si Moises. Yung 10 tiktik, pagbaba, ang kinausap ay yung kongregasyon. Naku, pahamak na pastor talaga yan. Mga higanti pala yung nandun, hindi naman natin kaya. Tapos yun ang ipagagawa sa atin. Nanghina ang buong kongregasyon. Sino lamang ay may kakaibang spirit sa kanila? Si Joshua lang at saka si Caleb. Yung type ng fivefold ministry at ng bride. Ganon din tayo mga kapatid. Imposible, pero sa Diyos hindi imposible. Kailangan matapos natin. Kailangan matapos mo yung pananampalataya mo. Dahil ang sabi ng Biblia, Jesus Christ, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Siya ang author, siya ang nag-umpisa, siya rin ang sumakdal ng ating pananampalataya. Pero bakit nangyari sa kanila ang 40 years? Dahil yung inilagay na daan ng Diyos sa kanila na dapat daanan ng bayang Israel, na pinangungunahan ng pillar of fire and pillar of cloud. Alam nyo, mga kapatid, abot tanaw na, halos ilang milya na lang, ilang kilometro na lang, maaring mga 1 kilometro at kalahati na lamang, papasok na sila sa lupang pangako. Umiwas pa ang bayang Israel. Iniwasan nila yung daan na yun. Pero yung kanilang dinaanan, una sumusunod sila, doon sila pinadaan ng Diyos. Hindi naman sila dapat dumaan sa Red Sea, pero bakit sila pinadaan ng Diyos? Pagtawid nila, meron silang mga kamag-anakan na hindi galit sila sa kanila. At doon ay maghahandog sila, magpupuri sila sa Diyos. Pero doon sa dadaanan nila, na hindi sila pinadaan ng Diyos doon, mga kapatid. Sa oras na dumaan kayo dyan, papaslangin kayo. Magagalit sila pag nag-worship kayo sa Panginoon. So inallowed na doon sila dumaan. But unfortunately, merong mga katao na talagang ayaw din silang magsamba sa Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, lilipulin ko ang mga Amoreyong ito sa iyong harapan. Kamag-anakan nila, ayaw din silang padaanin. Yung mga Moabites, mababasa niyo sa Numbers chapter 23 hanggang number 25. Sila mismo umiiwas. Pagdating ng Kadesh Barnea, sa halip na kanan, kumaliwa sila. Kaya nagpaikot-ikot sila ng paglalakbay nila. Maraming ganyan sa atin. Mga kapatid, malapit na sa baptism of the Holy Ghost, umaayaw na. Mahirap na eh. Dahil ang baptism of the Holy Ghost, you are immersed by the Word of God. Lubog ka sa salita ng Panginoon. Yung iba nga, doon pa lang sa sanctification, umiwas na sila eh. Alam nyo ba yon? Sabi nila, dito na lang, may 70 puno ng palma at 12 bukal, pwede na rito. Ganyan ang buhay ng isang Kristiyano, ganyan minsan tayo sa paglilingkod natin. The reason kaya hindi tayo nakakaabante sa ating spiritual journey, hindi natin sinusunod yung programa ng Diyos sa buhay natin. Ayaw nating lakaran ang daang inilalagay sa atin ng ating Panginoon. Para tayo ay makarating sa kasakdalan, dahil yung Kanaan is a type of the baptism of the Holy Ghost. Ano ang sabi nung sila ay tatawid na ng Jordan? Ano nangyari? Muling natuyo ang daan, mga kapatid. Hindi na inallowed ng Diyos na tumawid ang mga original. Yung mga ipinanganak na lamang doon sa ilang.
Ganyan din po ang buhay natin, mga kapatid. Kaya dapat tuloy-tuloy tayo. Kung ano ang programa ng Diyos sa buhay mo, so be it. Mga kapatid, katulad ng ating Panginoon sa Kristo. But unfortunately, ang Israel hindi ganon. Kahit na yung kanilang pastor na si Moses, gusto nilang patayin. Kaya inihiwalay ng Diyos sila, nilipol sila ng ating Panginoon. Maging si Moses, mga kapatid, ano nangyari kay Moses? Hindi rin nakapasok sa lupang pangako. Nang paluin niya ng 2 beses ang bato. Pero it doesn't mean na hindi ligtas si Moses. Ligtas si Moses. Kaya nga sa Matthew chapter 17, sa Mount of Transfiguration, nandun si Moses at saka si Elijah. Mga kapatid. So, from the beginning of the task, sa umpisa pa lamang ng kanilang trabaho, mga kapatid, si Nehemiah is constantly praying for God's help. Ganyan si Nehemiah. Inuumpisahan pa lang, pag-umpisa ng trabaho, tuloy-tuloy nananalangin si Nehemiah. At katulad ng sinabi ko kanina, we are all Nehemiahs. Dapat constant pray tayo sa Panginoon. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya. Hindi nyo naiintindihan, humingi kayo ng tulong sa Panginoon. Ano sabi ng Biblia sa James chapter 1? Let us ask wisdom. Humingi kayo ng karunungan. Lord, ano po ang plano mo sa buhay ko? Bakit hindi ko po maintindihan ito? Hingin mo sa Panginoon, humingi ka ng wisdom. Baka magkaroon ka ng Solomonic wisdom. Di ba yung si Solomon, yung 2 babae ron, ay yung isa namatay yung anak niya. Tapos iniharap sa na parehas inaako nila kanilang anak. Sabi ni Solomon, akin na itak at hatiin na lang ito. O sabi ng isa, wag. Sa kanya na lang po, sabi ng isa, hindi, hatiin. So, kailangan natin ng wisdom. And the Jews were there in Jerusalem to reveal what was once their glorious city. Ang mga Hudyo ay muling bumalik sa Jerusalem para muling itayo ang dating napakagandang syudad. Dahil sa panahon ni Solomon, sumikat po yung kanyang kaharian. Napakaganda niyan. Isang glorious city, fortified with gold, overlaid with gold yung temple. Napakaganda niyan. Pero ang mga Hudyo ay nanduroon para ito ay muli nilang itayo to reconstruct the wall. Para ano? Para maingatan yung most precious possession na nanduroon sa temple. Yung mga ginto. Di ba tayo ay sa glorious city dati, before the fall? Kaya ang ginagawa ni Kristo, ibinabalik tayo muli. Mga kapatid, at ganun tayo, ang iglesia. Pag sinabing iglesia, yung calling out. Mga kapatid, yung lumabas sa dinamina, sa sistema ng mundong ito. Ecclesia, called out ones. Ganun tayo, mga kapatid. Tayo ay mga mahalagang kasangkapan na kailangang ingatan. Di ba sa Daniel chapter 5, puntahan mo. Ano ang ginawa nung apo ni Nebuchadnezzar na si Belshazzar? Ano ang ginawa niya? Habang nagiinuman, kaharap yung 1,000. Ano yung inuman yan? Fellowship. At habang nalalasing siya, sabi niya, dalhin niyo rito yung mga kasangkapan na kinuha ng aking ama na si Nebuchadnezzar doon sa templo na nasa Jerusalem. At ginamit yung mga kasangkapan na yun. At tayo yung mga kasangkapan na yun na ginto, na kinuha ng kaaway para gamitin, para gawing libangan ng sanlibutan ito. Pero anong ginawa ng Diyos? May nakita si Belshazzar na sumusulat sa pader at natakot siya. Nagumpugan ang kanyang mga tuhod, nangatog, kumalas ang kanyang baywang. At ipinatawag lahat ng magician, babae mo yan. At wala, sino man sa kanila ang makapag-interpret. Tinawag si Daniel at siya ang nagpaliwanag.
Dalawang imperyo ang pinaglingkuran ni Daniel. Isang Babylonian at isang Persian Empire. Ganyan ang buhay ni Daniel. Kaya ano ang sabi riyan, mga kapatid? Nung ipinaliwanag na din Daniel, ito po ang kahulugan niyan. Mene, mene, tikil, uparsin. Kaya nung gabi na yon, nawasak ang kaharian ni Belshazzar at ang pumalit ay ang Persian Empire. Ganon din tayo, mga kapatid. Kailangan maproteksyonan ang mga precious possession sa templo, sa ating puso, yung ating pananampalataya. Mga kapatid, kaya ano sabi ni Pablo? Suit the whole armor of God. Mga kapatid. And then, ang Israel, they were able to offer their sacrifices again. Pwede na silang maghandog. Nandun na yung templo, nakapaghahandog na ulit sila. Araw-araw na sila ay muling nakapaghahandog ulit. Araw-araw. Dating hindi nila magawa yan. Natapos nila ang trabaho, yung rebuilding ng wall, sa kabila ng mga strong opposition, sa kabila ng mga banta ng pag-atake ng kanilang mga kaaway, natapos nila yan. At ang sabi, who had vowed to come in the midst among them and slay them and cause the work to cease. Mga kapatid, sino ang lumuhod sa kanilang kalagitnaan, mga kapatid, upang ang trabahong ito'y matigil? Si Nehemiah. At sila, nagtiwala sila sa Diyos, mga kapatid. And at the same time, naging maingat sila, naging vigilant sila, nagbabantay sila sa mga ipinagkatiwala sa kanila. Kasi si Nehemiah ang nagdi-distribute ng mga bagay na ito. Ito yung trabaho mo. Ito yung bantayan mo, yung wall na ito. Itong tribo na ito, babantayan mo. Si Salmon, ito yung babantayan niya. Si Salmoa, I mean. Protektado nila yung wall na yon. Ano man ang papasok na kalaban doon, hanggang sa huling patak ng dugo nila ipaglalaban yan. Para hindi maagaw yon, para hindi maproteksyonan yon. Kaya kung ano ang pinagkaloob ng Panginoon sa iyo, ipaglaban mo yan. In every inch of your step, ipaglaban mo. In every word of God na naintindihan mo, ipaglaban mo. Mga kapatid. Yung pananampalataya mo, ano sabi ng Jude chapter 1 verse 3, contend your faith that was delivered unto the saints. Huwag kang papayag na matalo ka ng kaaway. Mahalaga ang araw ng linggo sa mananampalataya, mga kapatid. Na mahalaga na ang sabi ng Hebrew chapter 10 verse 25, mahalaga ang pagkakatipon. At kung yan ay hindi mo ipaglaban, talunan ka. Dahil ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo yan, mga kapatid ko. Mahalaga na nandyan ka sa midweek service, mahalaga na nandyan ka sa prayer meeting. Kailangan mong ipaglaban yung pananampalataya mo na yan. Kaya ako ay humahanga kina Sister LB, kina Sister Richie, kahit ilan lang kami sa mga panalangin, nandirito sila mga kapatid. Bakit? Ipinaglalaban nila yung ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kaya yung anuman ang ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo, yung pananampalataya, una sa lahat, ipaglaban ninyo yan. Huwag niyong hayaan na minamak kayo ng kaaway. Dahil ang Diyos ang nasa gitna natin para protektahan tayo, mga kapatid ko. Katulad ng bayang Israel. Agree ba kayo na ang Diyos nasa kalagitnaan natin? O ba't ayaw niyo mag-amen? Walang pwedeng sino mang humadlang sa trabaho ng Diyos. Walang sino mang pwedeng lumaban sa salita ng Diyos. Mga kapatid, mahirap makipagbuno, makipaglaban sa Diyos, mga kapatid. Nehemiah chapter 4 verse 16. And it came to pass from that time forth that the half of my servants wrought in the work, and the other half of them held both the spears, the shields,
and the bows, and the habergeons, and the rulers were behind all the house of Judah. Nangyari mula ng panahon yaon, kalahati sa aking mga lingkod ay nagsigawa sa gawain, at kalahati sa kanila ay nagsihawak ng stick. Sibat ba o stick? Baka nag-barbecue. Kasi itong, kung 100 yung tauhan niya, yung 50 rito, yung 50, mga kapatid, nasa gawain sila. Yung kalahati sa kanila, nagbabantay sa pag-atake ng kaaway. At habang tingnan mo sila, sabi riyan, sa panahong yon, kalahati ng aking mga lingkod ay nagsisigawa sa gawain. Yung 50 gumagawa sa gawain para itayo ang wall of Jerusalem. At kalahati sa kanila ay may hawak na sibat, kalasag, mga busog, at mga baluti. At ang pinuno ay nangasa likuran ng buong sambahanan ng Huda. Ano ang ginagawa nung 50 na may mga dalang tabak? Lahat ng pwedeng umatake sa kanila, sila ang haharap. Dapat ganyan ang church. Habang ang inyong pastor nasa misyon, dapat ipinapanalangin ninyo, mga kapatid. Wala man kayong maibigay na financial support, yung panalangin mahalaga. Pero sabi ni Brother Nals, prayer is good, but I need cash. Ako rin. Kailangan namin yon. Mahirap maglakad sa 3 oras at kalahating tinatakbo ng sasakyan. Di ba? So kailangan nagtatrabaho. Yung 50, yung 5 ay nagbabantay. So, bantayan ang bawat isa sa atin, mga kapatid. Nagbabantayan tayo. Binabantayan mo yung kapatid mo, hindi yung inaabangan. Inaabangan mong magkamali yung kapatid mo. Tapos aakusahan mo, mali. Bantayan mo yung kapatid mo. Kapag ka nagkakamali yung kapatid mo, kausapin mo. Ituwid mo siya, palalahanan mo ang iyong kapatid. Yan ang trabaho ng bawat isa sa atin. And verse 17, they were builded on the wall, and they had to bear burdens for those that laden. Everyone with one in his hands wrote in the work, and with the other hand held a weapon. Yung mga manggagawa, ang isa ay may isang kamay may tabak, nakasabit sa kanyang tagiliran habang siya ay gumagawa. Mga kapatid, ang iba ay nagpapatunog ng pakakak na nasa siping ko. Ano po yan, mga kapatid? Ang mga manggagawa, bawat isa sa kanila ay may tabak na nakasabit sa kanilang baywang. Hindi ba't sinabi ko sa Ephesians chapter 6 verse 10, shoot the whole armor of God. Magpalakas kayo sa Panginoon, yung buong baluti ng katuwiran ng Diyos. Bakit? Magtatrabaho ka, gaganap ka, may labanan kang, may spiritual war na ikaw ay hinaharap. Hindi pwedeng ang dala mo ay karayom. Aliban lang, magaling kang mga rayom na may munika. Pero ito ay isang labanan. Spiritual war. Dala mo dapat ang buong baluti ng katuwiran ng Diyos. Habang ikaw ay nagtatrabaho, dala mo ang salita ng Diyos. Hawak mo ang salita ng Diyos sa lahat ng iyong... Kasi yan ang ipapatay mo. Yung salita ng Diyos, yung Word of God. Mga kapatid, at sabi riyan, may nagpapatunog ng pakakak sa siping ko. Ano yun? Yung pakakak na yun ang nagbibigay ng mensahe sa kanila. Mga kapatid, hihipan ng trompeta. Oh, medyo malayo ka na. Sister Richie, napapalayo ka na. Malayo na tayo. At yung pagbibigay ng trompeta na yon, alam niya kung gaano nakalayo. Kailangan muli siyang lumapit muli. Saan? Kasi kailangan nagkakakitaan sila. Mga kapatid, kasi kung hindi sila magkakakitaan, aatakihin sila. Di ba yan sabi ng 1 Peter chapter 5 verse 8? The enemy is like a roaring lion that seeking me devour. So ano ang ginagawa namin? Nagbibigay kami ng trompeta. That is the message of God. Kapag kayo'y napapalayo na, mga kapatid, nagbibigay kami ng message para sa inyo.
Manumbalik kayo, huwag kayong masyadong malayo. Kaya sa tuwin na pinapatunog niya ang pakakak, para sila ay palaging paalalahanan na dapat kayo ay hindi lalayo, magkakabuklod-buklod kayo. Dahil pag umatake yung kaaway, tulong-tulong din sila. Kuyog. Ganyan dapat tayo, mga kapatid. May karamdaman ng isang kapatid nang hihina, ipanalangin natin sila. Mamagitan tayo sa Panginoon, katulad ni Moses, katulad ni Nehemiah. Ano ang trabaho ng mga manggagawang ito? Ipinapanalangin nila. Nagbibigay sila ng trumpeting sounds. And verse 19, and I said unto the nobles and the rulers, to the rest of the people, the work is great and large, and we are separated upon the wall, one from another. Sinabi ko sa mga mahal na tao at mga pinuno, sa nalabi sa bayan, ang gawain ay malaki at malaon. Tayo ay magkahiwalay sa kuta. Isa ay malayo sa isa. Medyo magkakahiwalay. Kaso sobrang layo ni Brother Nards. Nasa Batangas na siya ngayon, you know? Salamat, lumapit. So kahit na magkakalayo, ipanalangin natin si Brother Nards. Kung paano ipinapanalangin tayo ni Brother Nards. Nanalangin si Sister Susan. Ipinalangin niya yung church na pinangangasiwa ni Brother Nards. Sana magsarado na para bumalik si Brother Nards. Huwag naman. Huwag ganyan ang panalangin. So, nagtutulong-tulong tayo, mga kapatid. Verse 20, and what place therefore ye hear the sound of the trumpet, resort ye thither unto us. Our God shall fight for us. Sa anumang dako na inyong marinig ang tunog ng pakakak, ay makipisan kayo sa akin. Ipakikipaglaban tayo ng Diyos. Kapag narinig niyo ang mensahe, sabi niya, come, makipisan kayo sa akin. Merong labanan sila at ipaglalaban sila ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang mensahe ng huling kapanahon ng ito, ano ang mensahe? Para buklurin ang mga anak ng Diyos. Ang nobya ni Kristo. Yan po ang mensahe natin. Kaya nga kami, ano ang ginagawa namin? Ni na Pastor Manny, kahit napakalayo, pinupuntahan po namin ito. Dahil yan ang aming trabaho, ang buklurin ang mga anak ng Diyos sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Ang nobya ni Kristo. So habang kami wala, ipag-pray nyo naman kami. Mga kapatid, maglaan kayo ng oras dito sa church na ipag-pray nyo kami. Salamat, wala tayong gawain niya yun, no? Wala si Pastor. Lumayas eh. Pero sabi ng Biblia, tulong-tulong sila, mga kapatid. Verse 21, so we labored in the work, and half of them held the spears from the rising of the morning till the stars appeared. Ganito nagsigawa kami sa gawain, at kalahati sa kanila ay nagsihawak ng mga sibat mula sa pagbubukang liwayway hanggang sa mga bituin ay magsilitaw. Hanggang dumating ang gabi, mga kapatid, hindi nila iniwanan, hindi nila binitawan ang kanilang armas. Dahil anumang oras, aatake ang kaaway. Sa 2 Chronicles chapter 24, meron doong isang mandirigma si David. Yung kanyang tabak, dumikit na sa kanyang palad. Hanapin mo nga dyan. 2 Chronicle yun, nung dumikit na yun. Sa baba na yun eh. Sa baba ng chapter 24, nung si David ay nauhaw. Hanapin mo yung dumikit na yung tabak dyan. Alam niyo bakit kaya dumidikit yung tabak doon sa kamay? Kasi yung kanilang tabak na ginagamit doon, yung hawakan, puluhan, ginto yun, Brother Nerds. Kung kahoy, masusunog yun. Kaya yung tabak na yun, akmang-akma, yung puluhan, akmang-akma sa kamay niya yun. Kapatid. So, verse 22,
Likewise, Nehemiah 4:22, likewise, at the same time, said unto the people, let everyone with his servants lodge within Jerusalem, that in the night they may be guard to us and labor on the day. Sinabi rin sa mga panahong yaon sa bayan, magsitahan bawat isa sa Jerusalem, nakasama ng kanya-kanyang lingkod upang sa gabi ay maging bantay sila sa atin at makagawa sa araw. Kahit gabi, nagbabantay pa rin sila, mga kapatid. Kaya ano ang utos sa atin? Magpuyat kayo sapagkat hindi nyo alam kung kailan darating ang magnanakaw. Anong puyat yan? Pastor, lagi akong puyat. Alas 4 na nga ako, nag-EML pa ako eh. Puyat na puyat talaga ako. Spiritual na pagpupuyat po yan, mga kapatid. Hindi ka tulog. Pag spiritual na gising ka, alam mo ang kaganapan. Alam mo kung ano ang mga nagaganap. Alam mo kung ano ang nangyayari sa Jerusalem, sa Israel ngayon. Alam mo kung ano ang panahong kinabibilangan mo. Ang sabi ni Brother Branham, recognizing your day. Kilalanin mo ang iyong panahon. Hindi ka nabubuhay sa panahon ni Noah. Nabubuhay ka sa huling panahong ito. So on the wall of Jerusalem, every watchman and builder, meron silang sandata sa kanilang kamay habang sila ay nakikipaglaban. Ganon din tayo, mga kapatid. Dahil ang mga true sons and daughters of God, makinig kayo, ang mga tunay na anak na lalaki at anak na babae ng Diyos, laging daladala niya ang espada o kalasag ng Diyos. The sword of the Lord. Nasa kanyang kamay sa tuwing gagawa siya ang gawa ng Diyos. Dala-dala niya lagi ito. Dala niya ang salita ng Diyos. Puntahan natin, mga kapatid. The sword of the Lord is the word. Ang tabak ng Panginoon ay walang iba kundi ang salita. Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing even the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and marrow, and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Ang salita raw ng Diyos ay, verse 12, buhay. Yan ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Buhay. Mabisa. Matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim. Kaya yung luma mong pagkatao, ang pwede lang magpahiwalay dyan, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Yan ang trabaho ng salita ng Diyos. Ihiwalay niya ang luma nating pagkatao upang lumutang, makita ang bagong pagkatao na hinulma tayo sa imahe at larawan ng ating Panginoong Jesucristo. Even the dividing asunder the soul and spirit and the joints and marrow, sa hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan ng utak, madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng tao. Kaya kung dala mo, taglay mo ang salita ng Panginoon, dala mo lagi. Kaya sabi riyan, dala-dala nila lagi sa kanilang paggawa, mga kapatid. Madaling kumilala ng pag-iisip ng haka ng tao. Hindi ka mabubudol, hindi ka ma-scam. Kaya maraming nai-scam, spiritual. Kung meron mang espadang dala, ganyan lang, 1 pulgada lamang. Paano yun pag naglabanan? Talo ka. Mahaba ang tabak ng Panginoon. Dahil yan ang gagamitin mong weapon, the only offensive weapon, ay ang salita ng ating Panginoon. Para hindi ka mabudol, hindi ka ma-scam. Mga kapatid, hindi gagana sa iyo ang religious deception, ang persecution, even famine, mga kapatid. So, ang salita ng Diyos, gano'n nakatagal ang salita ng Diyos? From the beginning, dahil na the frame of this world is by the Word of God. Ang mga gawa ng tao lumilipas, amen? Lumilipas ang lahat ng mga gawa ng tao, nakakalimutan.
Maaring matagal, pero walang nagtatagal. Gaano katagal na yung kay Juan dito? Pagiging bayani ni Jose Rizal. Kasi inulit-ulit, di ba? Sis, anong kasaysayan ng Juan? Ng Villamor? Kanino kinuha yung pangalan? Jesus Villamor. Isang sundalo yan. Na yung fighter plane ay hindi maitutumbas sa kanilang mga kalaban na Hapon. Kasi yung fighter plane nila ang ginagamit nun during war in Korea yata, no? In Korean War. Yung binomba nila, yung sa, ano ba yung binonsa, Nagasaki, ano yan? O sa Japan, yung binomba nila yon. Ilan lang silang sundalong Pilipino eh. Ilan lang sila ha. Hindi sila umatras. Napapalibutan na siya, pero pinasok nila yung kaloob-looban. Ganyan ang kasaysayan yan. Kaya doon ipinangalan. Pero nalimutan na Captain Colonel Villamor. Nakalimutan na yan, mga kapatid. Pero yung gawa natin dito, sabi ng Biblia, sabi ng Book of Daniel chapter 12, ang ating mga gawa, susunod yan sa atin. Hindi makakalimutan. Like ni Nehemiah. Nehemiah is the director of the work. Nehemiah chapter 4, verse 18 to 20, siya lamang, he is the only one na nagbigay ng proper sound of the trumpet. One who is able to give the proper sound of the trumpet. Mahalaga yon, trompeta. That is the message kung paano ang paggagawa. Kapag gumawa ka ng bahay, kung walang magkukumand, walang magbibigay ng instruction, walang trumpeting sounds, mga kapatid, paano gagawin yan? Ha? Paano gagawin? Barbara yan. Baka yung kusina, naghalo yung CR. Ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 8, 14, verse 8? If the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Kung ang trumpeta raw ay magbigay ng ano? Sapagkat kung ang pakakak ay tumunog ng walang katiyakan, sino ang hahanda sa pakikipagbaka? Mga kapatid. Kasi ang trompeta, iba ang tunog ng trompeta. Alam nila ang tunog ng trompeta sa Israel. Alam nila yung gathering, trumpet gatherings. Alam nila yon. Alam nila yung trompeta ng paglaya. Pag narinig nila ang trompeta ng paglaya, lahat ng mga alipin, bibitawan na nila yung kanilang ginagawa. Alam nilang sila ay malaya na. Pero kung hindi mo alam na tumunog na ang trompeta ng paglaya, hindi ka magiging malaya kasi hindi mo alam na yung sounds na yon ay para sa trompeta ng paglaya. At kung nagbibigay ng trumpet, ang humihip ng trompeta, mali-mali ang tunog, sintonado. Mga kapatid, parang pagkumanta ko, hindi apinado, kundi sintonado. Kung sintonado, mali ang trompeta, mali ang voice, mali ang mensahe, paano kayo hahanda sa pakikipagdigma? Kaya, for if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? Sino ang maghahanda? Kapag tumunog ang trompeta, bakit? In Ezekiel chapter 33, nanduroon sa pinakamataas na kalagayan, sa tower, ang watchman, mga kapatid, kapag paparating ang kaaway, hihipa niya ang trompeta. Paghihip niya ng trompeta, lahat ng nasa baba ng mga leader, ano ang gagawin? Bubuksan. Oy, magsipaghihipan yung mga trompeta, magsipaghanda kayo. Kukunin ngayon yung kanilang mga armas. Prepare for war, prepare for battle. Mga kapatid, tuwin na lamang linggo, nagbibigay tayo ng trumpeting message. Prepare for war. Gaano katagal na tayong umiihip dito para maghanda tayo sa pakikipagdigmaan? Bakit pagdating ng linggo, lugu-lugo na naman, talunan na naman? Bakit? Hindi sinusunod ang trumpet message. Kailangan sundin natin yung trumpet message. Kunin nyo yung armas nyo. Ipaglaban ninyo. Huwag kayong mag-amen sa kaaway. Kapag inatake ang kaaway, sunod-sunod, sama-sama tayo, labanan ng kaaway. Huwag kang kumampik sa kaaway. Oo nga, ganyan niya si pastor eh. O di talo ka.
Dapat tulong-tulong tayo mga kapatid. So, hindi ka protektado sa iyong kalamang diablo. Nasabi ng Biblia ay katulad ng liyong umuungal, gumagala, humahanap ng masisila. Hindi ka protektado kung hindi ka mananatili sa loob ng wall of the city of God. Kailangan nandun ka lagi sa loob ng wall of the city of God. Yun ang magiging protection mo. Mga kapatid, nandun ka lagi sa presensya ng Panginoon. Dahil ang mga demonyo kailanman ay hindi magagawang makapasok niyan sa wall ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Hindi. Dahil kung ikaw ay protektado ron, yan ang reason kung bakit merong wall. Sarado yan, binabantayan yan, mga kapatid. Dahil ang Diyos mismo ang nagtatalaga ng mga bantay na mga ngalaga ng mga kaluluwa na tumatahan dito sa wall. Amen? Ang mga tunay na bantay, ang inyong kaluluwa ay kanilang ipagmamalasakit nila kayo. Sabi ni Pablo, sino ang nagmalasakit sa inyo? Ipinagmamalasakit ko kayo sa Panginoon. Kami ay mga bantay, kami ang nagbabantay ng inyong mga kaluluwa, mga kapatid. Obligasyon namin kayo. Pinoprotektahan lang namin kayo. Pero sabi ng apostol na si Pablo sa Acts chapter 28, verse 29 up to 30, talastas ko, for I know this, after my departing shall grievous wolves enter in among you. 28. Acts 28 to 29:30. After my departing shall grievous wolves enter in among you. Acts 20:29. Sabi ni Pablo, pag-alis ko, pagkamatay ko, papasok na sa inyo ang mga ganid na lobo, hindi magpapatawad ng kawan. Magsisilitaw sa kasamahan ninyo ang mga tao magsasalita ng mga bagay na masama upang magdala ng kanilang mga alagad sa kanilang hulihan. Yan ang warning ni Pablo. Kaya kung may nag-aaya sa inyo na kayo ay mag-isip-isip kayo, baka kapahamakan ang dalhin ninyo, ang pagdalan sa inyo, mga kapatid. Ano yung nag-aaya sa inyo? Unang-una yung katawan ninyo, yung inyong 5 senses. Ano yung 5 senses nyo? Hear, smell, taste. Ano pa yan? Yan ang unang nag-aaya sa inyo. Binubulungan ng kaaway. Yung body nyo. At yung mga iba pang mga maling kapatiran na nag-i-invite, na dito na lamang kayo, mas maganda rito, marami kami. Hindi po padamihan ang buhay natin sa paglilingkod. Magandang marami. Para maraming problema. So, kami po ang mga bantay na nangangalaga ng mga kaluluwa na tumatahan sa wall. Hebrews 13 verse 17, obey them that have rule over you, and submit yourselves, for they watch for your soul, as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at pasakop kayo sa kanila. Yan po ang utos ng Biblia. Susunod kayo sa namiminuno sa inyo, magpapasakop kayo sa kanila. Nakalulungkot dahil may mga Kristiyano ang hindi naman talaga nagpapasakop. Ano kaya kung si Brother Nard, halimbawa lang to, Brother Nard, ay nakitira sa aming bahay. Meron bata sa aming bahay. 10:00 ng gabi, sarado na ang gate. Ano kaya kung siya uuwi ng 3:00 ng madaling araw at kakalampagin niya yung pintuan? Matutuwa kaya ako? Laging ganun ang ginagawa niya. Brother Nudge, i-remind kita, ang sarado ng gate natin dito 10:00,
Kasi marami magnanakaw, kailangan isarado. Hindi, basta uuwi ako ng ganitong oras. Nakikitira ka lang. Kahit na, basta ako ang masusunod sa gusto ko. Pwede ba yon? Hindi pwede yon. Kaya kung merong batas sa loob ng iglesia, lahat tayo, subject tayo sa batas na umiiral sa iglesia ng ating Panginoon. May batas ang Diyos sa atin na inilagay sa loob ng iglesia. Kung hindi tayo susunod, anong mangyayari? Chaos yan, magulo. Kahit sa inyong sambahanan, halimbawa, kay Sister Naling sambahanan, dalawa ni Brother Alan, may batas silang pinatutupad, ayaw sumunod ni Sister Nalin. Kahit yung mga anak niya ayaw sumunod. Ano mangyayari? Magulo, di ba? Ganon din ang church. Mga kapatid. Kaya merong chronological order ang Panginoon. Revelation chapter 1, verse 1. The revelation of Jesus Christ. Sino nagbigay? Ang Diyos mismo. Merong order of subordinate. Ganyan din sa atin, sa loob ng iglesia. Merong order of subordinate. Mga kapatid. Kaya, obey them that have rule over you, and submit yourself, for they watch for your souls. Sila ang nangangasiwa sa inyong mga kaluluwa, mga kapatid. So, paano ang isang mananampalataya ay protektado kung sila ay aalis sa assembly, sa fellowship, within the wall of the city of God? Kung sila ay lalabas, kapag lumabas ka sa presensya ng Panginoon, sa fellowship ng Panginoon, kawawa ka. Uumugin ka ng kaaway. Kailangan nandun ka sa presensya ng Panginoon. Mga kapatid. Dahil doon madidiscern. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, madidiscern mo kung paano ang kaaway. Madidiscern mo rin ang iyong mga kapatid. Amen? Madidiscern mo kung bakit dinalaw tayo ni Brother Nards. Amen? Nadidiscern nyo ba kung bakit dumalaw si Brother Nards? Hindi lang siya namimiss. Sasabay siya sa atin papunta sa Lubao. Tama ba ako? Sabi ko sa inyo eh. Kaya lang, hindi niya na-discern na hindi tayo makakapunta ron. Kailangan lagi tayo nandun sa fellowship, the wall of the city of God. Para meron tayong proteksyon, mga kapatid. Protektado tayo. Kaya laging tayo, ano ang sabi ni David? One thing I desire. Isang bagay ang aking ninanasa. That I may dwell in the house of the Lord. Dapat ganun din tayo. One thing I desire, that I may dwell in the house of the Lord. Yun yung lagi nating inaawit. Nalimutan na nating awitin. Siguro sa susunod, awitin natin. Kaya mga kapatid, ang ating Panginoon Kristo, nung siya ay nandirito sa lupa, for 3.5 years, wala siyang inaasam na palaging siya ay nasa presensya ng kanyang Ama. Ganon din tayo, mga kapatid. Nung maramdaman niya na wala na ang presensya ng Ama, na wala ang anointing ng Panginoon Diyos sa kanya, umalis dahil taglay ni Kristo, ipinasan sa kanya ang kasalanan ng sanlibutan at umalis ang anointing ng Diyos. Naramdaman ito ng ating Panginoon Kristo. At yung bagay na yun, hindi siya sanay. Kaya ano ang sigaw niya? Elay, Elay, lama sabachthani. Diyos ko, Ama ko, bakit mo ako iniwan? Tayo, as a fallen nature, hindi tayo sanay ng ganun eh. Kahit wala yung presensya ng Panginoon, mas masaya pa nga tayo, di ba? Minsan, napapansin mo, parang nahihirapan silang huminga. Hindi ka ba nakakaramdam ng ganun, sis? Na pag nandiyan si mama mo, parang nasasakal ka? Parang hindi ka makagalaw? Nararamdaman mo, di ba? Parehas tayo.
Minsan, dahil hindi tayo nasasanay sa presensya ng Panginoon, ganun ang ating nararamdaman. Pag tayo ay punong-puno ng mga bagay na makasanlibutan, nahihirapan tayo na makipag-communicate sa ating Panginoon. Pero mga kapatid, yan ang buhay natin. Na maranasan natin sa buhay natin, ma-experience natin sa buhay natin, na laging ang Panginoon ay kasama natin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, mga kapatid. Yan ang pangako niya sa Matthew chapter 28, verse 18. I will never leave you nor forsake you until the time of this end. Matthew 28, sabi riyan. And verse 20. Ano sabi riyan? Dahil dito ay magsiyaon kayo. At ganapin niyo ang lahat ng iniutos ko sa inyo. Narito, ako ay sumasa inyong palagi. Kailan laging sumasalagi ang ating Panginoon? Habang ikaw ay nabubuhay sa Kanyang salita. Dahil ang Diyos ay salita. At ang Diyos ay nasa salita. Habang namumuhay ka sa salita ng Diyos, kasama-sama mo ang Panginoong Diyos. Mga kapatid. But the moment na ikaw ay humiwalay sa salita, katulad ni Eva, mga kapatid, nawala ang protection ni Eva. Nadaya siya ng serpente. Bakit? Umalis siya sa salita ng Panginoon. Kaya kailangan lagi tayo sa salita ng Panginoon. And the reason si Kristo, landon siya lagi sa salita. Ang mga anak ng Diyos, palaging nasa salita. Si Abraham, isang pagkakataon, nagkaroon ng tagutom. Umalis siya sa salita ng Panginoon. Ano ang ginawa niya? Napunta siya ron sa Ehipto. Ano ang nangyari kay Abraham? Natutong magsinungaling. Dahil bumata silang dalawa. Di ba matanda na sila, hukluban na sila ng naglakbay, 75 years old, and 65 years old si Sarah, pero pagdating nila ron, nagkaroon sila ng transformation ng katawan habang naglalakbay, bumata sila. Ano ang patunay? Pagdating nila ng Ehipto, nagustuhan si Sarah, bata na si Sarah, maganda na si Sarah. Ganon din tayo, nagkakaroon tayo ng transformation. Yung lumang pagkatao nawawala, and then nababalik sa atin ang new man. Nagiging bagong nilalang. Born again. Pumunta ng Ehipto, ano nangyari? Sabi niya, Sarah, huwag mo sasabihin mag-asawa tayo, mamamatay ako. Sabihin mo magkapatid tayo. Totoo naman sila magkapatid eh. Half-sister niya yun eh. Mga kapatid eh. Pero dahil doon sa ginawa niyang pagsisinungaling, mga kapatid, nalagay sa kapahamakan ang buong Ehipto. Nagkaroon ng salot. Yan ang nangyari sa kanila. Ganon din yung anak, si Jacob, si Israel. Nang mahiwalay siya sa presensya ng Panginoon at nung makatagpo niya ito sa Mount Peniel, hindi siya humiwalay hanggang hindi siya binabasbasan. Mga kapatid. Kaya sa buhay natin, mga kapatid, nagkaroon tayo ng kobenante sa ating Panginoon Diyos. Ano ang covenant natin? Katulad ng covenanting ibinigay kay Moses. Nasira natin ang covenante, anong sabi niya? Go up to the mountain. Pinaakyat muli siya sa bundok. Kailangan umakyat din tayo doon sa bundok. Ano yung bundok? That is the stature of a perfect man. Kailangan natin akyatin yan. Mahirap? Yes. Mahirap kung sa mahirap. Pero kapag kasama natin ang Panginoon, walang imposible. Dahil sabi ng mga tao, ano ang gagawin nila rito? Sira-sira na yan. Mahirap mag-repair. Pero ang Diyos ay kasama nila habang nire-repair nila ang wall of Jerusalem. At natapos po nila yung i-repair ang wall of Jerusalem. For how many months? 5 months lang. Tapos na nila. Bakit? Tulong-tulong sila. Mga kapatid. Gaano katagal na ginawa yung temple? Gaano katagal ginawa yung temple? How many years? Nang si Solomon ang gumawa ng temple is 7 years. Type ng 7 church ages. Kasi we are a temple of God.
Ilang taon ginawa lahat ni Solomon? For 20 years. Kasama yung kaharian ni Solomon. 13 years ang palasyo ni Solomon. But after nung nag-iba, gaano katagal? Sandali lang. Pero sabi ni Kristo, gigibain ko yung templong ito. At pagkalipas ng 3 araw, ibabangon kong muli. Ano sabi ng mga Pariseo at mga iskriba ron? Ano? 46 years naming itinayo ang templo. And yet, ibabangon mo sa 3 araw? Paniniwalaan mo ba na 46 years? Hindi naman nila mananampalataya eh. So, huwag kang maniwala sa hindi mananampalataya. Ang sampalatayanan mo ay ating Panginoon Jesucristo. Tayong lahat ay tumayo. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito sa aming pagtatalakay ng pagtatayo ng Wall of Jerusalem. Na sa buhay po namin, O Diyos, ganito nyo kami ginagawa. Nais nyong itayo ang pader ng pananampalataya sa amin upang maproteksyonan, Panginoon, kami. Lord, salamat sa buhay ni Nehemiah at ang mga nakatulong niya rito, Panginoon. At ito po ay isang inspirasyon para sa amin, O Lord. Dalangin namin, O Diyos, na ito po ay selyuhan nyo sa puso ng bawat isa sa amin. Patuloy na pagpalain nyo kami at sa aming pagbibigay ng mga kaloob, Panginoon, gawin niyo pong palaging pagpapala para sa aming mga kapatid ang mga blessing na ito. Sa ngalan ni Jesus, tayong lahat magsabi ng Amen.